Naglalabasan na ng mga ebidensya. No, talagang mahaba itong trial na to. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. I want to say thank you. Ang gara, no? I want to say, parang pang ano yun eh. Pang outro dapat yun eh. Ayon. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Shony News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Shony News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Shony News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Shony News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! GMA Network at mga halusos o itbulaga ng GMA. Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kung hindi si Sangkay Janjan. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sangkay Janjan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. Ituloy na natin. Naninilikado na nga ba? May update po tayo regarding dyan. At ito po, tingnan po natin at pag-usapan. Itong Jenny Ferrer, tumistigo na umano sa infringement case laban po sa tape at GMA. So, ang paglabas ba ng isang testigo na ito ay nagpapatunay na may kalalagyan na ang GMA Network, mga halusos, at lalong-lalo na po ang noon time show na nasa GMA7, ang Itbulaga. Eto, basahin po natin. Matagal-tagal din po tayong hindi nakapag-update regarding dito kaila Tito, Vic, and Joey. So, mga sir, kamusta na po? Update lamang po tayo dito. Ito, tuloy ang pagdinig ng kasong copyright infringement na isinampa nina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Jenny Ferrer laban sa tape at GMA7. So, ulitin ko ngayon mga sangkay, yung may kinakaharap na kaso ay ang GMA Network at mga halusos or yung tape. Ngayon, basahin po natin itong balita. Ano kaya ang ano dito, no? Muling dininig ang kasong copyright infringement na isinampa nila Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Jenny Ferrer laban sa tape Incorporated at GMA7 sa Marikina Regional Trial Court kahapon, Agosto 31, 1923. Tama ba yung pagkakatagalog ko? Ang hirap kasi, no? Ang dali lamang po yung number, ang dali lang po yung English, pero pag Tagalog na, medyo mahirap. Malalim dapat pag Tagalog. TVJ, ito, isinalang na di umano bilang witness ang dating creative director ng tape na si Jenny Ferrer. Siya bale ang huling witness mula sa kampo na Bisaya, no? Mula sa kampo ng TVJ na nagbigay ng testimonya. May ilan kaming napagtanungan tungkol ito, mula po ito sa pep.ph. May ilan kaming napagtanungan tungkol sa kaso, pero hindi pa raw sila makapagbibigay ng buong detalye. Pagkatapos daw ng hearing kahapon ay naka-schedule na ngayong araw ang pre-marking ng mga ebidensya. Naku, kakalatagan ng mga sangkay. Nako, naglalabasan na ng mga ebidensya. No, talagang mahaba itong trial na to. No, talagang hindi magpapatalo ang isa't isa.
No? Siyempre, alam naman dito sa side ng TVJ kung ano ang dapat na mapunta sa kanila at yung karapatan na dapat nilang makuha. No? Kung tutuusin, napakarami nilang karapatan na dapat makuha dahil sila talaga ang naghirap sa kung ano yung napapakinabangan ng kabila ngayon. 'Di ba? Sila lahat ang ano niyan eh. Nagpakapagod, nagsakripisyo, nagsikap para makilala yan. Yes, hinahandle yan ng management ng kabila. Pero sinasabi ko palagi, kung hindi dahil sa laman ng mismong programa na yan, na Eat Bulaga, is hindi yan makikilala ng buong sambayan ng Pilipino. No, may buo na, may sambayanan pa, no? Tindi ko talaga. No, talagang dinikit-dikit na natin 'yan para sure ball. No? Nakatakda na rin daw sa susunod na linggo Sarap ang naman ng formal cake offer nila, of oh. evidence mula. So, eto ha. Magkakaalaman na to, guys. Matindi to. Umiinit po yung bakbakan, mga sangkay. Ay, nako. Hindi rin nagbigay ng impormasyon ang legal counsel ng TAPE Incorporated na si Attorney Garduki. Sinabi lang niya sa amin, sa PEP, ito mga sangkay, na sa September 7 na ang first hearing para sa presentation ng witness mula sa kanilang kampo. Bawal daw sabihin kung sino-sino ang mga witness na ipipresent nila. Uy, may mga witness din pala itong ano. May talagang ano to eh. Labasan po talaga ng mga witness, ebidensya. So dito po magkakaalaman ano ba ang hawak ng tape. Alam nyo, ang masaklap po dito kung itong tape, since mga sangkay, ginugulangan po talaga nila nagulangan po talaga nila. Klaro naman. Ito, based on my own analysis, nagulangan po talaga nila. Kaya nga ang delikado dito mga sangkay, what if matagal na po itong pinaghandaan ng tape? Hawak na nila ang mga pwede nilang sabihin na ebidensya. Diba? Pwede yan. No, syempre, yung kabila na yan is hindi rin yan basta-basta magpapatalo. No, hindi nila basta isusuko kung ano yung karapatan na gusto rin makuha ng TVJ. 'Di ba? Ilalaban din ng kabila yan. Syempre, gusto nilang maipanalo yon para hindi na sila mapagod kakaisip. Ibig sabihin na mapagod kakaisip, din sila mapagod kakaisip ng pangalan, ganito, ganyan. Kumbaga doon naman sa copyright infringement, no? Yung mga, ayun ata yung mga na-play nila dati na hindi naman dapat ma-play, na kanando doon pa yung mga TVJ, tama ba ako? Oh, pero lahat naman yan is nandito lang yung naging resulta dahil lang sa karapatan ng TVJ, yung pinaghirapan nila dyan, yun yung pinaglalaban din nila eh. Yun ang isa sa pinakamalaking pinaglalaban nila ngayon. Yun yung nagiging matinding usapan. Lalo na yung pangalan ng Eat Bulaga. Yan ang pinakamatinding usapan na gustong makuha talaga ng TVJ na mapunta uli sa kanila. Na ayaw naman isuko nung kabila. Eh syempre ga naman, napakahirap mag-isip ng pangalan. O kapag binigay sa TVJ, o paano sila mag-iisip ng bago? O kung ano-ano maisip nila. No, pero dapat pag sumikapan nila din eh. Paghirapan din nila yung bagong pangalan eh. No, ibalik nila sa TVJ yung pangalan. Tapos kung ano yung ginawa ng TVJ, dapat ganun din ang gawin nila. Yung sa kabila, magsikap din sila. No, gawa nila ng paraan. Lahat-lahat para makilala yung programang yun. Kasi ang Eat Bulaga kasi parang hindi ka na maghihirap dyan eh. No, bagay na bagay talaga sa noontime show na pamagat ng ano yan eh. Ng ano na yan, ng noontime show yan. 'Di ba? At isa pa, may history na ang Eat Bulaga. No, pero yung history na yon is hindi naman gumagana sa kanila. No, walang naitutulong na malaki sa kanila. Siguro nakikilala lang sila, no? Ayan yung yung TVJ ang nagdala sa Eat Bulaga. Pero ngayon, ang inasahan ngayon ng kabila, Eat Bulaga ang magdadala sa kanila. Ayun, dinala sila. Dinala sila sa mga nambabas sa kanila.
Sa mga negative comments yun, dinala sila ng Itbulaga doon. Nahawak nila. Kumbaga, what if matagal na pala itong gustong gawin ng mga halusos tapos ngayon lamang po nangyari. Ibig sabihin, may mga nakaredy na po silang mga dokumento na pwedeng pasinungalingan ang TVJ. But, magkakaalaman pa rin yan mga sangkay. Mukhang mahaba-haba pa ang pagdinig ng kasong ito at hindi natin alam kung mayroon pang kasunod na kasong isasampa. Mahaba-haba pa pala ito mga sangkay. Hindi pala ito ano tawag dito? Hindi pala ito kaagad natatapos. Mahaba-haba pa pala ito. Pero ano ba naman to? Wait lang. Pero tuloy-tuloy pa rin ang tunggalian ng EAT Bulaga. So, ngayon nga mga sangkay, meron pong balita regarding dyan. Okay? May balita po dyan. Lumamang umano ang Itbulaga. Yan o. Nitong Agosto 29, Martes, ay nakaungos muli ang Itbulaga with 4.2%. Ang EAT naman ay naka 4.1%. At ang Showtime naman ay 2.9%. Mga brownout naman yan, sangkay. Tapos nung Miyerkules, naka 4.2 ang EAT at naka 3.8 ang Itbulaga at Showtime naman ay 2.9. So, ibig sabihin ng Itbulaga, EAT, naggaganon-ganon? Aba, di nga. Parang Kaya mga katunay na masasabi nyo, gumaganon-ganon? Nababasa lang din ni Sangkay yan eh. Sangkay, ikaw naniniwala ka dyan, Sangkay? Ayan mga sangkay, magkakaalaman po talaga yan. Bitbitan po yan ng mga ebidensya. Yeah. So, good luck po sa kanilang lahat. Matibay yan. Oo. Pero porsigido po talaga. Pero malakas ang TVJ eh. Kasi ang kakampi ng TVJ is ang buong sambayanan. Yung mga solid na sumusuporta sa TVJ is napakarami. Ayun yung talagang dagdag suporta at dagdag na nagpapalakas ng loob sa TVJ. Kaya nagtutuloy-tuloy ang laban. No, maraming nakikipaglaban sa TVJ. May sabihin man sila o wala. Pero kalimitan talaga is wala silang sinabi. Katulad sa amin, pinaglalaban namin ang TVJ kahit wala silang sinasabi sa amin. Dahil nakikita namin na talagang sila ang may karapatan sa kung ano ang gusto nilang makuha sa kabila. Diyan sa tape. TVJ, mga sangkay, nabawiin po itong pangalan o title po, yung trademark na Itbulaga. Yes. Kasi from the start, nahirap po yan eh. Ang sakit po niyan eh. Matagal niyong pinaghirapan, tapos magugulangan lang. Oo. Naku. Takin mo, ilang dekada nilang pinagsilbihan yung Itbulaga. No? Hindi lang Itbulaga, tape. No, hindi lang pinagsilbi, parang naging kasama na nila ang Itbulaga eh. Tapos bigla na lang mawawala sa kanila, no? Sinasabi nung iba na mga chismis-chismis na planado na ng TVJ yung pag-alis, akala nila maisasama nila yung Itbulaga. Hindi nila isama. May mga ganun pang mga chismis na lumalabas. Sus, tignan nyo naman kahit hindi sila kasama ng Itbulaga, sila pa rin ang tinuturing na Itbulaga, ang TVJ. Yun. Ay nako. Pero kayo mga sangkay, ano sa tingin nyo? Anong inyong opinion? Tingin nyo ba maipapanalo ito ng TVJ? Tingin ko sa akin na pwedeng maipanalo ng TVJ yan. No? Kung maipanalo man ng tape yan, ay nako. Walang mangyayari. Ay, syempre, di ba? Ang Itbulaga ang mukha niyan TVJ Kung gagamitin nila yan, patuloy lang silang maggaganyan. Patuloy lang silang gagawa ng script na yung may bumabati. No, para hindi madulas na TVJ ang babatiin. Patuloy lang silang ganun. Pero kung sila gagawa ng sarili nilang original na pangalan, talagang kahit hindi na sila gumawa ng script na mababatiin ng tao, talagang sila yung babatiin. Diba?
Kaso, gusto nila Itbulaga, magtiis sila sa anino ng TVJ talaga. Kahit anong buron nila dyan, hindi mawawala yan. Kasi ako, for sure naman, ang ilalatag po ng TVJ ay totoo lang. Oo. Kasi totoo naman talaga. Ang nag-create po talaga ng pangalan ng trademark na Itbulaga ay Si Joey De Leon. itong si Joey De Leon. Yes. Kaya nga lang, mga sanggay, siyempre, pag sinabing gulangan, okay, gulangan ng mga dokumento at kung ano-ano pa, pwede pa rin pumatalo dyan yung TVJ. Yun nga lang. Pero what? Kung talagang magugulangan na naman sila, nako. Kailangan maging handa ang TVJ dyan. Do you think, guys? What do you think? May papanalo ba ito ng TVJ? Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Shoni News TV at syempre natungayan din natin si Sangkay Janjan yung nagsasalitang iyon. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Maipapanalo ba ng TVJ ang kaso? At mapupunta sa kanila ang pangalang Itbulaga soon? Sa tingin ko, sa akin, kayang-kaya nila yan. No? Kayang-kaya nilang maipanalo yan. At muling mapupunta sa kanila yung pangalan na matagal na nilang hinihintay, yung pinaghirapan nila. Kayo mga katunay, comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.